Kasi pag napalitan na yung KID at yung number na yan, napalitan na yan, ang mangyayari dyan, yung motor hindi na rin aandar. Hi guys, so good day sa ating lahat. Papakita ko ulit sa inyo yung about sa K-programming para sa Yamaha. Ito, binuksan ko na yung receiver. Okay. Then ito na yung akin tools. Ito yung legit na tools. Yan. Yan to, credit kay Sir Hel Sepres. Okay. So maganda, napakaganda ng software niya. So ipapakita ko yung araw kung ano ba yung nangyayari. Ayan na, FYI to sa may mga MST 100 Pro X or MST 500 Pro sa mga nagre-retrieve ng code. Okay, so ganito ang nangyayari. Kaya minsan after natin na ma-retrieve gamit ang ating MST 100 Pro X ay hindi na umaandar yung ating motor. Katulad ng mga na-encounter ko nitong mga nakailang araw na ako puro ganun encounter ko. So gamit yung ating bagong tools, yung bagong update sa MSC 100 Pro X, yung K-Programmer. Ayan, then yung kanyang adapter na Yamaha. Okay. So ngayon, bago natin i-retrieve or i-read doon sa ating MST, babasahin ko muna yung original kasi itong tools na to para pambasa ng original at pang-edit ng original. Ayan, in case na makorrupt, ibabalik natin sa original yung ating immobilizer or yung ating receiver. Ayan. Sa mga nagkaroon ng encounter ganito, para maiwasan natin magpalit ng receiver at bagong ECU. Kasi ganun yun pag nasira yung receiver, saka kasi palit na bagong pati ECU. Pero dito, receiver lang. So nangyari kasi dito, kaya gagawin natin to, nawala yung dalawang remote, yung kanyang duplicate saka yung original, at nakalimutan ng code. Okay? So in case na ma-encounter nyo to, ganito, para FYI ito para sa mga user na ang MSC 100 Pro X. Okay? So doon muna tayo sa pagre-read niyan. I-read mo natin yung original niyang code bago natin i-read ng MST. Okay? Ito na vlog ko na rito pero confirmation lang ito guys. Okay? So doon tayo sa next step. Okay guys, so yun, na-pin out ko na or nakatusok na yung ating pin, yung ating tools. Then, i-click natin yung read na yan. Read EPROM, yung double E at P na EPROM yan. Okay? Oops, nalobat. Open ko muna. Okay yan guys, nire-read ko na, nagbe-verify na. Tingnan natin yung magiging resulta. Ayan. So, okay. Ayun lumabas yung code. Ayan. So, nabasa ko na yung original code. Ayan, tanggalin ko na. So, tingnan nyo, pansinin nyo. Ang code niya ngayon ay 324184. Yan yung original niya. Na dapat, kapag na-read natin yan, yun ngayon ang ipapasok natin sa ating remote. Okay? Then, imamatch natin sa ating receiver or ating immobilizer. Okay? Or ating receiver. So, yan yung original niya code. Tingnan natin ang magiging resulta kapag naman yung MST yung ating pinang-read. Okay? So, para aware sa lahat Kasi ito guys, meron pa tayong update na sunod nito. Sa ngayon, para sa akin, ingat kayo sa pagre-retrieve ng Yamaha. Pero about naman doon sa pagre-retrieve ng Honda or other model na available dito sa MST, okay naman siya, bukod lang sa Yamaha. Ingatan nyo muna. Baka kasi mag-abono tayo ng ECU or receiver o pagkamahal-mahal niyan. Pero in case naman na mangyari sa inyo yan guys, kontakin nyo lang ako. Pwede nating gawin yan. Okay? So, PM lang kayo sa akin. So, ngayon, i-retrieve ko naman siya gamit yung ating MST. Okay? So, doon tayo sa next step. Okay guys, so nakatusok na yung pin ko doon sa ating receiver gamit yung ating MST. So, yung ating gamit ay K-Programmer. Ayan. So, pupunta lang tayo dito sa K-Programmer. Dito sa ating tools. Ayan. So, yan, click lang natin yung OK. Then, punta tayo sa Yamaha. Then, punta tayo sa 01. Ayan yung ECU 12 pin. NVX /Janos. Then, punta tayo sa read K ID. Ayan, then okay lang natin. Okay guys, so makita nyo
Nag-read ngayon ako ng code. Lumabas ito 322423. Okay. So, yan yung kanyang na-read sa MST natin. Okay, kung mapapansin nyo, iba yung kanyang code na na-read. 322423. Samantalang doon sa original sa laptop, ang kanyang na-read ay 324184. Ang layo. So, ganito kasi nangyari sa MST. Hindi talaga siya nakakapag-retrieve. Ang nangyayari sa kanya, nagpapatong po siya ng bagong code. Ito yung kanyang update ngayon ng MST 100 Pro X. Siguro sa next time na update natin, baka maayos na ito ng ating developer doon sa ating MST. Okay, so tuloy-tuloy naman yung kanyang update nito. So, mangyayari dyan, kapag napalitan ngayon yung kanyang code, ang problema natin ngayon, kung meron siyang dating remote, mawawala na yung dating nakapair doon. So, ito, ginagawa lang yan kapag gamit yung ating MST. Kapag nawala talaga yung code at nawala na yung remote, as is wala ng remote. So, ito na ngayon na magiging code mo. Yan na ngayon ipapasok natin doon sa remote. Okay? So, sana nasundan nyo. So, magkaiba siya doon sa original. Ayan o, 324184. Samantalang dito, 322423. So, paano yung gagawin natin ngayon? Kasi pag napalitan na yung KID at yung number na yan, napalitan na yan, ang mangyayari dyan, yung motor hindi na rin aandar. Pag halimbawa na-retrieve natin yung code, dati umaandar naman. Ayan, possible. Halimbawa, ganito na lang nangyayari. Kabisado natin yung dating code. Ngayon, nagpa-retrieve ka uli or parang gano'n ang nangyayari. Parang gusto mo lang ipa-double check. Huwag nyo ipapagawa yung kung kabisado nyo naman ang code sa MST, huwag nyo nang ipa-read ng MST muna. Okay? So, gawin nyo, kung kabisado nyo yung code, matik ipasok nyo sa remote. Pero kapag magpapasok kayo ng code dito sa MST or magre-read ng KID, ayan, pag kinlik nyo ito, read KID, magpapasok siya ng bagong code. Okay? So, hindi na ngayon naandar yung motor. So, ano yung tanging gagawin natin para mapaandar natin ang motor? So, mangailangan tayo ng ibang tools. Ito, kakailanganin natin yung tools na to. Ito. Sa mga wala nito, pwede kayo mag-message sa akin. So, pagka nagkaroon, hindi ko to guys minamarket pero kailangan kasi talaga ito. Kasi ilang beses na ako naka-encounter nito. So, nagpagawa na rin ako ng sarili ko, talaga may pangalan ko. Ayan o. Ayan siya. Marami siyang wire. So, para maipasok natin yung bago nating na-read doon sa ECU at umandar, kailangan natin ito. So, pati yung files na para doon sa pag-unlock ng ECU ay available sa atin. So, tingnan natin guys ha. So, balik tayo dito sa ating ECU ito. Ngayon, na retrieve na siya gamit ang ating MST. Ngayon, i-read ulit natin siya doon sa ating yun sa laptop. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Okay? So, doon naman tayo sa next na pag-read natin. Okay guys, so nakatusok na ulit ating pin. So, i-read natin ngayon ang ating receiver after natin ma-read doon sa ating MST. Okay? So, doon tayo sa next. Okay yun guys, nire-read ko siya. Okay, so nag-lost contact pa ako. Ulitin ko muna. Okay yun guys, nire-read ko na. So, ayan. Okay, lost contact pa rin. Okay guys, so nakatusok na yung ating pin doon sa ating receiver. So, ito na ngayon, naka-ready na yung ating pangbasa ng legit. So, ganito na po ang mangyayari sa kanya after natin mapasukan ng MST. Okay? So, tingnan natin magiging result guys. Ayan, okay. So, nagre-reading na. Then, verify. Then, ganyan na po ang mangyayari sa kanya. Oh. Read error, check EEPROM connection, and try again. So, mangyayari sa kanya, wala na. Hindi mo na siya mababasa. Lagi na siyang ganyan. Okay, ulitin natin. Pasensya na kayo, naka one hand lang kasi ako. Binibitawan ko eh. Ulitin natin. Ayan, nag-read ulit ako. Ayan o. File error na siya. Kung hindi yung EEPROM error, file error na siya. Hindi mo na siya mariread. Okay? So, ang paraan niyan para ma-read yan, na-read niya lang dito pero hindi niya na makukuha yung details. Ayun o.
Nabasa niya sa gilid. Ngayon, gagawin ko dyan, ganito gagawin ko para makita natin yung file kung ano yun rin na yan. Okay lang natin to. Then, isi-save ko isi-save ko siya. Save. Then, lalagyan ko ng pangalan. Lagay ko dito MST MST test. Lagyan natin. Hindi. Test 1, 2, 3. Ayan. Ayan, lagay ko. Then, isi-save ko ngayon. Okay. Ngayon, i-open ko siya. Tingnan natin kung ano yung na-read niya. Open natin. Open. Tapos, punta natin yung MST. Ayan MST 1, 2, 3. Ayan. Then, open ko. Nag-file error na nga. Hindi na nga mabasa. Okay. Wait lang. So, dito ko siya i-save. Ayan. Then, palitan natin yung MST 1, 2, 3, 4. Then, save. Ayan. Then, magbubukas ako ulit. Exit ko muna. Then open file. Then MST 1, 2, 3, 4. Ayun yung huli ko na read. Then open. Wala na guys. File error na siya. Ayan, hindi na siya nare-read. Okay? So yun ang nagiging problema kapag after natin magamitan ng MST. Hindi na siya mabasa ng maayos ng ating laptop. So, yung code na yun na last natin na-retrieve ng MST, yun na lang yung gagamitin natin. Mapipair naman natin. So, mapipair natin yung remote doon sa receiver. Gamit pa rin yung ating MST. Pero, hindi andar ang motor. Para umandar ang motor, kakailangan natin ng isang tool yung tinuro ko kanina. Gagawa ko ng vlog. Abangan nyo yung vlog na yun kung paano ko siya i-unlock doon sa ECU. So, ito, gagawin ko ng paraan kung paano ko ma-read. Ito, troubleshoot ko muna siya. Kailangan ma-read ko muna yung file niya na yan. Ayun guys. So, kahit anong gawin nating retrieve, ayan kahit anong gawin nating basa, hindi na talaga mabasa. Kahit i-read ko siya ulit-ulit. Kahit i-open, lagi na siyang file error na siya at EPROM error na siya. Ayun, ganyan na lumalabas. So, ibig sabihin, may code naman siya. Ayun, may code naman siya na naipasok. Ang problema niya lang, ayun, hindi na mabasa. Gawa ng na-corrupt na yung program niya. So, yan yung sinasabi ko na sa ngayon, ingatan nyo muna yung paggamit ng ating MST about doon sa pag-retrieve ng code ng Yamaha dahil may kailangan pa tayong i-fix bago natin mag-retrieve ng ganyan. Pero, kung mayroon naman kayong pang-program ng ECU, kahit gamitin natin ng MST ngayon, gagana naman. Okay? So, tingnan nyo lang yung vlog na susunod ko dito after na mag-corrupt yung receiver, ano yung gagawin natin sa ECU. Okay? Ito na-encounter ko to sa karamihan sa Y-Connect. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo ngayong araw. Ano nyo lang, himay nyo lang hanggang sa maintindihan nyo itong pinapaliwanag ko sa inyo. Okay? So, yun. Thank you kay Sir Hel Sepres sa kanyang magandang program, kanyang script. Kay Kuya Eli. Yan. Na nagpahiram sa akin ng laptop. Okay? So, bye-bye. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala.